Pinagpala ni Balaam ang Israel. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Magpagawa ka rito ng 7 altar at magdala ka rito ng 7 toro at 7 tupa." Ganoon nga ang ginawa ni Balak, at silang dalawa ay naghandog ng 1 toro at 1 lalaking tupa sa bawat altar. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Bantayan mo ang mga handog na ito. Aalis muna ako at baka sakaling makipagkita na sa akin si Yahweh. Anumang sabihin niya sa akin ay sasabihin ko sa iyo." At nagpunta siyang mag-isa sa tuktok ng isang burol. Nakipagkita nga kay Balaam ang Diyos. Sinabi ni Balaam, "Nagpagawa po ako ng 7 altar at bawat isa'y pinaghandugan ko ng 1 toro at 1 lalaking tupa." May sinabi kay Balaam si Yahweh, pagkatapos pinabalik ito kay Balak. Nadatnan niya si Balak at ang mga pinuno sa paligid ng handog na sinusunog. Sinabi ni Balaam mula sa Aram, sa bulubundukin sa silangan, "Ipinatawag ako ni Balak na hari ng Moab. Ang sabi niya sa akin, halika't ang bansa ni Jacob ay iyong sumpain. Halika't itakwil mo ang bansang Israel." Ang pinagpala ng Diyos ay paano ko susumpain. Ang binabasbasa ni Yahweh paano ko nga itatakwil. Mula sa tuktok ng mga bundok sila'y aking natatanaw. Nakikita ko silang lahat mula sa kaburulan. Sila'y isang bansang namumuhay na mag-isa. Alam nilang sila'y mapalad kaysa mga iba. Ang lahi ni Jacob, alabok ang kagaya. Kung ang Israel ay bilangin, ito ba'y makakaya? Mamatay nawa akong gaya ng anak ng Diyos, sa kapayapaan ng matuwid, buhay ko naway matapos. Itinanong ni Balak kay Balaam, "Bakit ganyan ang ginagawa mo? Di ba tinawag kita para sumpain ang aking mga kaaway? Ngunit sa halip ay binabasbasan mo pa sila." Sumagot siya, "Hindi maaaring di ko sabihin ang ipinapasabi ni Yahweh." Sinabi sa kanya ni Balak, "Pumunta tayo sa ibang lugar, sa lugar na hindi mo makikita ang lahat ng mga Israelita. Doon mo sila sumpain." At nagpunta sila sa bukirin ni Zophim, sa taluktok ng Pisga. Nagpagawa sila roon ng 7 altar at bawat isa'y hinandugan ng tig-iisang toro at tig-iisang tupa. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Dito ka lang sa may mga handog na sinusunog at pupunta ako sa dako roon para makipagkita kay Yahweh." Pagkalayo niya ng kaunti, nagpakita si Yahweh sa kanya at sinabi kung ano ang dapat niyang sabihin kay Balak. Pagbalik niya, nakita niya si Balak at ang mga pinunong kasama nito na nakatayo sa paligid ng handog. Tinanong siya ni Balak, "Ano ang sabi ni Yahweh?" Sinabi ni Balaam, "Makinig ka, Balak, dinggin mo ako, anak ni Zippor, may sasabihin ako sa iyo. Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Ang utos sa akin, sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos di ko kayang bawiin. Sa Israel ay wala akong makitang kasawian. Sa kanila ay wala ring kapahamakan. Ang Diyos nilang si Yahweh ang kanilang kasama. Ipinapahayag nilang siya ang hari nila. Ang Diyos ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Sila'y ipinaglaban niya ng tulad sa mailap na toro.
Si Jacob ay hindi makakayang kulamin, ang Israel ay hindi maaring sumpain. Tungkol sa Israel, ito ang sasabihin ng mga tao. Ito ang gawa ng Diyos at pagmasdan ninyo. Ang Israel ay kasinlakas ng isang leon. Hindi tumitigil hanggang kaaway ay di nalalamon at hanggang ang dugo nito ay di niya naiinom. Sinabi ni Balak kay Balaam, "Kung ayaw mo silang sumpain, huwag mo naman sanang pagpalain." Ngunit ang sagot ni Balaam, "Hindi ba't sinabi ko na sa iyong gagawin ko lamang ang lahat ng sinabi sa akin ni Yahweh?" Sinabi ni Balak, "Halika, lumipat tayo ng lugar at baka ipahintulot na ng Diyos na sumpain mo roon ang mga Israelita." At magkasama silang nagpunta sa tuktok ng Peor, kung saan natatanaw nila ang ilang. Sinabi ni Balaam kay Balak, "Magpagawa ka rito ng 7 altar at magpakuha ng 7 toro at 7 tupa." Gayon nga ang ginawa ni Balak. Bawat altar ay hinandugan niya ng tig-iisang toro at tig-iisang lalaking tupa.